Iniyayabang ka ni Mami sa akin at saka ni Vivian, meron daw silang kaibigan talaga na nakakausap lagi. Eh ako naman ay curious kung sino. Oo, baka mamaya ka ako ay oo, ang ganda-ganda mo, para kang binibining Rizal 1925. Oh, sige na. Si Gracia. Oo, meron kasing kachat si Mami, si Gracia. Kaya ito. May mga friend kasi si Tia Celsa, may mga kaibigan na po si Tia Celsa dito sa Pilipinas. So nakakausap naman niya. Oo. Ayan. May nakakausap si Tia Mami. Teacher! Ay, teacher. Gracia Goy. Ay, tawagan ko nga. Cada día ella habla lo que Vivian estudiar. Para Tawagan hacer ko bien nga. mañana. Tawagan ko nga ito. Tan buena, ella es buena. Lolokohin ko. Ella es una buena. Tatawagin natin. Yung kay Rob. Teacher to. Mira, son buena gente. Envidia sí que lo hace. Déjale. No importa de ella. Ella de México. Magulat siya, kausap ko. Ito yung nagbigay ng pera kay Vivian at kay Chuchen. Bakit nakikipag-chat ka kay Chamame? Ano chinichismis mo kay Chamame? Apaka-chismosa mo! Hindi. Hindi na ano kasi ko na-curious ako. Saan ka ba nag-i-school? Ano? Saan ka nag-aaral? Ay, tuturo. Sa Rizal, sa probinsya. Sa Rizal. Kasi lagi kang binibida sa akin ni Vivian at saka ni Chamame na nakaka-chat mo raw siya. Lagi kaming video call ni Vivian. Alam yung nag-video call ni Vivian. Ikaw yung nagbigay ng 1,000 ano? Oo. Abe lagi. Oo. Ako yung subscriber mo noong pang yung mga bata sa park. Ay, matagal na. Ano ang pangalan mo? Grace? Nung alam ako, nung ang galing nilang mag-drugs, yung binili mo sila ng bola, ng tsinelas. Ano ba pangalan mo, Grace? Gracia. Gracia. Kaya nga na-curious kasi ako sa'yo kasi lagi kang sinasabi ni Chamame na nakaka-chat daw at saka ni Vivian. Oo, teacher daw. Sabi nga nun ni Chamame, chismosang teacher daw ng Rizal. Hindi, joke lang. Oo, hindi. Dalawa mga teacher, matuwa ka. Oo nga, hindi, gusto lang kitang makausap kasi nga, baka mamaya kung ano na sinasabi ni Vivian sa'yo, hindi naman ba? Hindi, wala. Oo, baka mamaya nagbibigay sa akin ng problema. Pero listen. Ang pasok ko, 10:30. So, nasa bahay ako mula ng 6 na una mong upload hanggang lahat yung panood ko ba, habang nag-aalmasal ako. Oo, sakto. Ano ba yung mga sinasabi ni... Pinanood ko. Ano sinasabi ni Vivian? Lagi ka raw niya nakaka-chat. Iniisip ko kasi baka mamaya ka ako meron ng kung ano ng mga sinasabi. Baka mamaya ka ako baka ka ako mamaya nanliligaw na. Hindi, anak ko yan eh. Ang tawag nga sa akin yan. Minsan ma'am, o kaya nanay. Oo. Pero mabait naman no? Arel, Sabi ko, sinasabihan ko po na mag-ural siyang mabuti. sinasabi mo mag-aral mabuti. Sabi ko, napakaswerte nyo. May Kuya Ruel na tumutulong sa inyo. Nagwo-worry kasi ko buhat kasi na nagkaroon ng internet tsaka nagkaroon ng cellphone sila dito kung sino-sino na yung kinakausap niya. Nagwo-worry ako mamaya kung ano yung mga ginagawa niya. So kailangan talagang bantayan din. Oo. Kasama mo ako sa magbabantay. Oo nga kasi kaya gusto ko rin kasi lagi kang binibida sa akin. Ito lagi yung kausap ganun. Na-curious naman ako. Kabidyo ko. Pag nasa bahay ako, kabidyo ko lagi yan. Kasi kausap ko tong si Chammy kanina, sabi nakakausap mo daw. Isinin daw niya yung washing machine niya na bago. Ayun. Sabi mo nga, Chamame, naka-LL.
Oo nga. Ano bang tinuturuan nyo? Anong ano? Grade 3. Ah, grade 3. Hindi ka naman inaabala ni Vivian. No, hindi. Alam mo, Kuya Roy, pag magkausap kami ni Vivian, talaga yung parang anak tapos ako nanay. Ah, nako. Be, ibig sabihin pala okay naman pala, no? Kaya lang, pag Ate Grace, pagka din mag-usap kayo, sabihan mo din na wag masyadong magamit ng cellphone kasi halos di na natutulog. Hindi maganda sa katawan ng bata. Na-overwhelm sila kasi nga, syempre, na-overwhelm sila kasi syempre, alam mo yung first time nila magkaroon ng cellphone na ganyan. Oo. I understand. Kaya- Miguel, hindi ako nagkukulang tapos sinasabi ko dyan, matulog ka na, gabi na. Nako, nagkaroon tuloy ng nanay-nanayan si Vivian ngayon na Pilipina. Kuya Roy, punta kami dyan pagbakasyon na ng anak ko. Punta kayo. Sige. Pagka nagbakasyon na, pwede kayong pumunta rito para ma-meet mo naman sila. Yes. Pumunta Thank you, kayo. Kuya Roy, in your time. Ang isang katulad ko lang, binigyan mo ng time. Hindi, gusto ko lang din naman kasi yung maging kaibigan din nila Vivian at Mami. Maging kaibigan ko din syempre. Hindi naman nagwo-worry lang talaga ako. Oo nga eh. Pwede mo nga akong bigyan ng exam about sa mga vlog mo mula noon hanggang ngayon. Totoo ba? Ng exam. Ang tanong ko, yung pera bang binigay mo hindi naman hiningi ni Vivian? No, hindi. Kasi di ba kababagong taon lang nun. Kasi nag-worry ako. Kasi meron pang isa eh. Papapaskoin ko. 100 Ah. kayo ni Chuchen. Oo, nag-worry ako. Baka mamaya ka ako, alam mo na. Kasi yung isa, meron siyang isang kapatid, ganon, yung sa Equatorial Guinea. Ayun. Kilala ko lahat yun. Oo nga, yung may isa kasi doon na, meron nga nang hihingi kasi doon na hingi ng hingi. Syempre, hindi okay. Nahihiya ako ng ganoon. Sabi ko, kapag ka meron silang need, sa akin magsabi. Oo. Kilala ko lahat. Alam ko lahat ang vlog mo. Ito, narito. Oo, sige, Ate Grace, ituturing na kitang kaibigan ngayon. Ikaw na, kasi sa totoo lang, araw-araw, binibida ka sa akin ni Vivian, tsaka ni Mami. Sabi gano'n, meron kami ikang bagong kaibigan na Pilipina, ganyan. Hindi mo naman ako sinashoutout. Hindi na, Hindi mo naman ako sinashoutout. hindi na-mention kita before, na-mention kita. Hindi ko kasi maano yung, ano ba pangalan mo, Grace ba? Gracia talaga ako, Gracia ka. Oo, yung Gracia, Guy. Ba't Guy ang apelido mo? Hindi, apelyido ko Cruz. First name ko rin yung guy. Second day. Ko. Kala ko naman foreigner na ang asawa mo. Hindi. Ano ba yan? Pero andun na ako. Meet and greet sa Mandaluyong. Andun ako. Doon ka rin ba? Talagang solid follower ka. Good. Very solid talaga. Kaya pala. Sino una nag-chat kay Vivian tsaka kay Mami? Bali na, umano sila sa aking sa aking newsfeed. Kasi talagang para sa, ano kaya ang Facebook nila? Bibigyan nila siya, mami. Hanggat nakita ko. Tapos pagkayari, minessage mo na. Kasi in-add friend ko. In-add friend mo. Itas pinrend ka naman. Nakausap ako mami. Oo. Okay lang ba yun? Okay naman Ano lang magpakita mo ka? Magpakita mukha ko. Eto ako, nagpapakita ako. Ayan na. Kuya Roel, ang pogi mo sa personal, saka hindi ka mataba. Ay, ganun ba? Dahil po dyan, pumunta ka na dito. Pagka nagpunta ka dito, bibigyan kita ng longganisa. Ilang araw ako sa nalibre sa Casa Gignana. Yung isang araw, hindi, meron ka lang discount pero hindi ka libre. Sa'yo. Ewan ko sa'yo. Hindi ka gordo, promise. Hindi raw ako mataba sa personal, sabi nga na ni ma'am. Oo nga. Ikaw ka na sigaw, sabi ko, Kuya Ruel, ang pogi mo pala sa personal. Oo nga, nako. Teacher ang datingan mo. Yun ba? Para lang si Ma'am si Ma'am, wait lang, may nila, Ma'am Sheila ba? Ano? Sino ba? Ma'am nila Mika. Machika din yun eh. Ma'am Leila. No, si Ma'am.
Ano ba tinuturo nyo? Ako, ang subject ko, English, Math, at saka ESP. English, Math, at saka ESP. Apo. O kasi tatanungin kita sa Math, ha? Tatanungin kita sa Math. Kung talagang teacher ka sa Math. Ano? Sige. Ano ang square root ng 235? Square root 235. 25 na lang. Ano? Square root of 25 na lang. Ay, naku, bahala ka. Kailangan masagot mo yun. Kung di, bakit ba kailangan ituro ang mathematics? Eto na lang, madali ang tanong ko. Bakit ba kailangan ituro ang mathematics? Makinig ka sa akin. Bakit kailangan ituro ang mathematics sa mga bata? Magagamit ba ito? Yun ang tanong. Bakit kailangan ituro ang mathematics sa mga bata? Kuya Ruel, ang mathematics hindi lamang sa subject na mathematics ginagamit. Magagamit din natin yan sa pang-araw-araw. Number one example, yung pagbili-bili, yung may mga sukli-sukli, business, sa business lalo. Bakit hindi nila pag-aaral sa mathematics sa plus addition minus multiplication? Bakit may algebra ka pa? Pagbibili ka ng pagbibili ka sa may palengke, sabihin mo pagbilang nga po ng A plus 1 plus B plus C, A1 plus B1 equals ganon? Piloso po. Hindi, joke lang kita. Ikaw ba, ako pala po personal na yung nag-usap, ganyan ka, ano? Oo, ganyan lang ako. Ay, may punto ka, ano? Ay, taga Rizal. Oo. Bakit buti nakakapagkausap kita ngayon kahit may klase ka? Ay, ang klase ko mamaya pa 11:30. Ile- Hapon ako. 11:30 pa lang kuwan mo. Nako. Sige, basta pagka gusto mo pumunta rito, message mo lang ako sa Pinoy Equatorial Guinea at i-assist kita. Punta ako promise. Oo, wala. Bakasyon, April o May. April o May. O yun naman pala eh. Basta pag andito kami. Kung ayaw mag-check-in sa resort, wala kang choice. Mag-check-in ka. Sama ang pamilya mo. Regards mo, okay na ko na ba? Tara ko yun. Oo, nako, maraming salamat Ate Grace at binigyan mo ng ako ng oras na makausap kasi iniyayabang kanina si Mami sa akin at saka ni Vivian na meron daw silang kaibigan talaga na nakakausap lagi. Ako naman curious kung sino. Oo, mamaya ka ako Ay, oo, ang ganda-ganda mo. Para kang binibining Rizal 1925. Sige na. Ako magpapaalam na ha. Abangan mo ang video mo sa YouTube. Wow. Okay, Kuya Ruel. Sige, mag-ingat ka dyan. Bye-bye. Okay rin po. Okay po, sige, bye-bye. Ingat ka dyan. Di ko na pinakaanuhan. Ayun. So, ayun pa mga amigo. Ito po yung laging araw-araw. Laging sinasabi ni Vivian. Meron kaming kaibigan. Tapos sabi niya ganun. Nagulat ako one time. May nagbigay ng 1,000. Sabi niya na sabi kay Lenlen, sabi ko, Mami, binigay mo na ba yung pera kay Vivian na 500? Kasi hati sila nag-chuchen. Pamasko yata ibang taon. Sabi ko, Mami, na ano ka ako, baka mamaya ka ako kung bakit nagbigay yung babae, anong dahilan, gano'n. Nung pala, ay laging pinagsasabihan na ni Ate Grace tong si So maganda naman doon, at least yung mga, may mga follower tayo na nagiging kaibigan din sila, Tia Mami. Yun naman ang gusto ko yung mamuhay sila dito na merong, yung kakilala sila, ganyan. Pero sabi ko kay Tia Mami, mag-ingat din. Lalo-lalo na huwag kang sasama. Halimbawa, Tia Mami, pag sinabi ng follower na punta tayo sa ganyan, tapos kayo lang, huwag ka ako ganun, ha? Basta sabihin mo pa rin sa akin. Para at least, alam ko kung sino yung makakasama nyo. Kasi one time, may nagdala dito ng siomay. Sabi, napunta rito, Kuya sabi niya ni Tia Mami, Ruel, may napunta rito, nagdala ng siomay, pagkain, ganyan. Ando sila tanya nun. Sabi ko, ba't hindi ko nakita? Gusto ko rin ka ako ma-meet. Sabi ko sa kanya, umalis na, nagpa-picture lang. Happy naman ako kasi ganun yung nagiging buhay ni Tia Mami dito. At least hindi lang ako ang kapamilya ni Tia Mami, pati-pati po kayong mga nanonood ko. So, syempre, yun nga, natutuwa naman ako parang may nanay-nanaya na sila Vivian dito. May mga kaibigan. So, I'm happy na naging okay ang buhay nila Tia Mami dito. So, sa mga nagsasabi, gusto ko kasing ang nakakaalam lang talaga ng totoo ay ang pamilya ni Tia Mami. Pero yung paninira sa akin na ginawa sa Ikuko ay ang hirap. Hindi ko alam paano lilinisin yung pangalan ko doon. Kasi grabe yung epekto
ng ginawang paninira sa akin doon. At hanggang ngayon, hindi pa rin ako masyado nakaka-move on kasi nasiraan ako na sinabi na nagdurusa sila Tia Mami sa Pilipinas. So, yun dapat malinis ko. Pero alam niya Tia Mami ang mga totoo. Alam ng pamilya na Tia Mami ang totoo. So, yun naman ang importante. Pero yung mga kapitbahay ni Tia Mami, ang tingin sa akin ay ganong klaseng tao ako, masamang tao ako. So, dito sa Pilipinas, niyakap natin si Tia Mami at mahal na mahal natin ang pamilya ni Tia Mami. Yun po ang importante. So, ayun po mga amigo, masayang usapan po kasama ang ating subscriber at parang nanay-nanayan ni Vivian. At malinaw na sa akin na marami talaga nagmamahal sa pamilya Matinga. Thank you so much po mga amigo at God bless.